balot. Ang labo kasi nito. Sa totoo lang, ang labo nung report eh. Ang gulo. Ang pinag-uusapan dyan yung 14 days eh. Na nagre-reklamo na dapat matapos na in 14 days. Yun talaga yung news eh. Bigla napunta doon sa pagkat Tama si Banat Bay, no? Medyo tiwis yung yung balita para hindi masyadong ah, yung pag-usapan yung jurisdiction ng 19 papuntang 20. Isiningit nila yung pagsipsip ng mga congressman dito kay Tambaluslos na sabi nga ni Banat Bay mukhang hindi pa naibibigay yung naipangako. Kaya until now, sumisip-sip pa para kung sakasakali nga naman na hindi mapalitan si Dambaluslos, makuha nila yung ipinangako. So may 3 taon sila ngayon natatrabahuhin para maklaim nila yung naipangako sa kanila ni Tambaluslos. pagkatanggal ng isang membro ng isang partido kasi nga ayaw ng ang balita kasi doon pumirma yung hindi na pumirma ng support yung si Duke Castro. Yung si Duke Castro, di na siya pumirma ng report ng support kay Romualdez dahil daw na-discover daw, basta may balita na na-discover na yung asawa ni Romualdez na si Tingog, yung nila doon, yung Congress o representante ng Tingog Party List, ay may planong tumakbo sa palitan ng mga Prasco. Hindi pala Castro Prasco pa. Duke Prasco. So palitan yung mga Prasco diyan sa Cebu, mga ganun. Alam mo naman yung mga yayamanin ng mga pamilya, yung talagang sa probinsya, yung mga alila, ganun. Mga alila, ganun, yung mga ganun, yung mga senyorita. Senyora, ano po yun, senyora? Senyorito. Hindi, marami pa niya sa mga probinsya, yung talaga sila yung nagahari ng mga lahi. Dati kasi, nung unang panahon, nung panahon ng Hapon, panahon po ng mga Espanyol, di ba? Yung mga mga kilala dyan, yung mga mayayamang angkan. Ngayon, baligtad na, hindi na mayayamang angkan. Actually, mayaman pa rin, pero mga politiko na, di ba? Yung mga politiko na ngayon, alam mo yun, naghahari-harian ngayon sa probinsya. Siguro, nagkaanohan ng sandali, bakit mo aanuhin tong teritoryo namin sa Cebu? Siguro, feeling ko kasi, iyak talaga sila sa Cebu eh. Totoo. Feeling ko, umiyak talaga sila sa Cebu dahil kita nyo naman, yung ine-expect nilang panalo doon. Doon nila talaga pinagukulan ng pansin eh. Mantakin mo yung 20 pesos na bigas, piling store lang dyan sa Cebu. Di ba? Talagang yun ang focus nila. Doon pa sila talaga natalo. Kaya nga ang ginagawang diskarte ngayon ng mga mayayamang politiko, bumibili ng mga property sa iba't ibang probinsya. At dyan sila nagsisimula na kumbaga kung hindi na nila makuha yung dating lugar nila, lilipat lang. Or kung talagang manageable nila yung area na kailangan nila magdagdag ng puwersa, bibili ng mga property sa ibang lugar. At doon naman sila tatakbo. Tulad nung ginawa ni Digamo, di ba? From first district to second district. Meron siya ng second district, tapos ay naging congressman ng first district. So, doon para makikita mo yung strategy ng mga mayayamang politiko para hindi sila mawala sa pwesto sa kapangyarihan. Nagdagan pa yung kailang kapangyarihan, yung kailang kayamanan, patalon-talon lang sila ng mga lugar para at least kung isuka na sila ng isang lugar, at least meron pa silang tatakbuhan. Which is ganito yung parang mangyayari ngayon dyan sa Cebu na parang ikinakatakot ngayon, ikinababahala ng mga Prasco na pwede sa mga susunod na eleksyon na panahon, pwedeng palitan sila ng mga kamag-anak ni Tambaluslos dahil yung naririnig na nilang mga istoryahe dyan sa Cebu na baka pwede na silang palitan dyan kasi nga baka may binili na ng property dyan, tapos paparehistro na ng dyan, ng kalang residency, and then nakakatakbo na. Pwede na palitan sila sa mga posisyon. So, ganyan yung mga diskarte ng mga yan. Kaya pinaghahandaan nila yung Cebu 2028, pinaghahandaan nila yan.
Dahil ano yan, vote rich city yan eh. Yung lugar ng Cebu. Naku, napaka yung probinsya na yan eh. Yung talagang matindi ang diyan, botohan. Kaya I think ang pagkaalam ko mahigit 4 to 6 million ba 'yun ang botante ata diyan sa area na yan. So ibig ko sabihin lang mukhang gusto nilang agawin, 'di ba? Kaya tuloy hindi pumirma yung si Joke Frasco, 'di ba? So ewan natin, tingnan natin. Sana may sumunod sa kanya na mga congressman at umayaw na dito kay Romualdez, 'di ba? Sana naman, ewan ko. Pero feeling ko meron yan. Meron yan dahil nga 'di ba nag-ano na rin si Vice President Sara Duterte na hinihikayat nga niya si Congressman Pulong Duterte na tumakbo bilang House Speaker na dating tinutulan ni Pangulong Duterte na maging House Speaker kasi nga dahil sa delikadesa dahil nga siya yung presidente tapos magiging anak niya yung speaker na nangyari ngayon, 'di ba? Na walang dekadesa yung administrasyon ngayon na ang presidente, ang kanyang House Speaker, yung kanyang pinsan. 'Di ba? Doon pala makikita mo na meron ng conflict of interest. Kahit sabihin mo merong separate body yan, equal branches yan, for as long as magkamag-anak yan, merong conflict at merong conflict of interest na mangyayari dyan. Ano pa naman yung sabihan mong pinsan, ikaw nang bahala sa mga anak ko dyan. Pinsan, di ba? Alam nyo yun, napakadaling kumuha ng pabor. Kung meron kang gustong mangyari dun sa isang proyekto, sa budget especially, dahil nga kongreso yung nag-aalat ng budget, so pwedeng paboran yung sinasabi ng executive, which is yung kay Bongbong Marcos, pwede niya hinga ng pabor itong si Tambaluslos para mapagbigyan. Tulad yung nangyayari ngayon, di ba? Kung isipin nyo yung flood control project, na napakalaki ng nilalabas na pera dyan ng kongreso natin, pero bakit ganun pa rin na nangyayari sa Pilipinas? Every time na bubuhos ang malakas na ulan, may bagyo, yung baha, imbis na, alam nyo, ma-minimize, mas lalo pa nagiging baha sa mga lugar na dating binabaha, tapos yung mga hindi naman binabaha dati, binabaha na ngayon. 'Di ba? So, alam niyo yung hindi mo masisisi yung taong bayan na mag-isip na ang korupsyon dahil nga sa conflict of interest diyan sa gobyerno natin, sa form of government natin ngayon, na magkamag-anak yung umahawak ng executive at ang umahawak dun sa kalahati ng legislative, di ba? Oh. Anyway, pag-usapan pa natin itong ito kasi pambihira ito. Walang iba ito Ito muna. Medyo ito eh. Ito. Oh. Ito yung mga bitaw ni Cheese Escudero. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin. Dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una,